Mga ka-Republic, mahaharap sa isang malaking laban ng Barangay Ginebra kontra sa Rain or Shine mamaya. Nasa bingit ng panganibang kampanya ngayong Commissioner's Cup, magiging test of character para sa Ginkings ang laban nilang ito sa Elasto Painters. Dahil oras de peligro na. Hindi lang para sa kupunan ng mga mag-aalak kundi sa tatlong SMC teams. Kagabi natalo rin ang SMB sa kamay ng Northport. Isa sa mga pambihirang pagkakataon na sweep ng Batang Pier ang tatlong SMC teams. Unang tinalo ng mga Bataan ni Coach Bonita ng Magnolia, isinunod ang Ginebra at kagabi biniguri ng mga ito ang Beermen. Pag-uusapan po natin yan, pero bago ang lahat ay maglalambing po ako sa inyo na isubscribe ninyo itong ating channel at kung di masyadong makakaabala ay i-like at paki-share na rin ninyo. Malaking bagay po yan sa aming mga vlogger. Maraming salamat. Mga ka-Republic, sense of urgency. Ito raw ang nawala sa Barangay Ginebra sa kanilang mga nagdaang talo. Tila hindi nila naramdaman ang pangangailangang magawa ng sakto at tama ang kanilang trabaho. Nakita ito ni Coach Tim Cone at ng kanilang rookie na si RJ Abarientos. Sa ibang salita, naging masyadong relax ang buong kupunan, hindi lang isa o dalawang player, kundi ang buong team. Parang nakalimutan nila na mabilis nang nagbabago ang takbo ng liga sa paglakas ng dating mahihinang team. At gaya nga ng ating nakikita, hindi na singdali ng dati ang bawat laban. At mamaya dapat nang maramdaman ng mga Bataan ni Coach Tim Cone ang sense of urgency sa pakikipagharap nila sa kupunan ng Rain or Shine. Tulad ng sinabi natin sa ating video content 3 days ago, unfamiliar territory po itong posisyong ngayon ay kinapupwestuhan ng Ginebra. Nasa laylayan sila ng top 8 sa team standings, kailangan nilang makipagsiksikan sa lower half ng mga kupunang sasalta sa playoffs. At malakas na team din ang Rain or Shine na kanilang makakabakbakan mamaya. Sa first conference, which is the Governor's Cup, magkasama sa Group B ang Ginebra at ang Elasto Painters. Dito'y 2 beses silang nagharap sa elimination. Nagwagi ang Elasto Painters sa una nilang sagupaan, nakabawi ang Ginkings sa pangalawa. At unang pagkakataon mamaya na maghaharap sila dito sa Commissioner's Cup. Sobrang importante ang labang ito dahil nakasalalay dito ang pag-akyat o pagbaba pa ng posisyon ng Ginkings sa team standings. Nasa number 7 position ng Ginebra at number 6 naman ang Elasto Painters. Kung makakaakyat ang Ginebra sa number 6, magkakaroon sila ng pagkakataong makalaban sa best of 3 quarterfinals ang sino man sa magna number 3. Kung mananatili naman sila sa number 7, mas delikado ang lagay nila dahil magkakaroon sila ng twice to win disadvantage laban sa magna number 2. At depende rin sa magiging resulta ng iba pang mga laban, hindi rin malayo ang posibilidad na baka sila pa ng SMB ang mag-agawan sa number 8 position. Kagabi natalo ang Beermen sa kamay ng Northport. Lubog sa number 8 position ang Beermen, samantalang sinamahan ng Batang Pier ang Converge sa number 2 sa kartadang 8 wins and 3 losses. Buhay na buhay ang pag-asa ng Batang Pier na makakuha ng twice to beat bonus, depende sa magiging resulta ng laban ng Fiber-Xers at SMB sa Biyernes at sa huling laro ng Northport kontra naman sa Blackwater. Samantala, mukhang mas maaliwalas ang daan para sa Talk and Text. Haharapin nila ang wala nang ipinaglalabang kupunan ng Terra Firma mamaya, sunod ang Phoenix sa January 24. Posibleng magtuloy-tuloy ang pamamayagpag ng tropang Giga at tuluyang hawakan ang number 1 position sa team standings. May hawak na 6-game winning streak ang tropa ni Chot Reyes. Anyway, maraming fans ang nagtatanong, halos kompleto na raw ang roster ng Barangay Ginebra, bakit hindi pa rin maging consistent ang kanilang performance? Obviously, naging malaking tulong ang pagdating ni Troy Rosario sa Barangay Ginebra at nagbalik na rin si Jamie Malonzo. Nasa import ba ang problema? May mga fans na nagsasabi, ewan natin kung ang mga ito'y totoong mga Ginebra supporters, pero sabi nila dapat daw maghanap na ng ibang import ang Ginkings. Pero para po sa inyong lingkod, marami pang bala ang tangke ni JB32. Maaaring bumaba na ng konti ang level ng kanyang laro
Ngunit hindi lang naman ang point production ang pinagbabasihan ng galing ng isang import. Tingnan din natin yung efficiency at effectiveness niya sa sistemang ginagamit ng isang kupunan. Nasa locals ang pagkukulang, dapat maging consistent ang ibang player. Kung inyong napapansin, hindi naman mga import ang nagdadala sa ibang team. Mga locals ang nag-i-step up sa kanila kaya maganda ang pwesto nila ngayon sa team standings. Good luck sa Barangay Ginebra mamaya. Ang wish natin walang player na mai-injury sa magkabilang kupunan. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Kahit gaano po tayo kabisi ay huwag po nating kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayong magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo-Halo Sports Republic.